yung mga miyembro ng Kongreso na hindi naman ginagawa itong oversight. Natin, oo. O edi parusahan nyo rin sila, huwag nyo nang iboto dahil hindi na ginagawa yung tungkulin nila. Bantayan natin ang batas. Ito nga tuntunin na nga namin sa House of Representatives, ayaw pa nilang ipatupad Pinapaalalahanan ko lang sila, nagalit silang lahat sa akin Iboboto nyo pa ba yung mga yun? Samantalang Gusto mo ng pagbabago? Bumoto ka ng bago. Ayun. At yung bago na yun, higit na, kitang-kita mo naman kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko, no? Kahit kopya lang ang kinakain. Paano kaya? Yung mga tanong dito sa ating pinag-uusapan, ang ganda, follow-up lang no, doon sa nabanggit nating oversight function, oversight power ng Kongreso. Ano daw po ang pananagutan kapag hindi natutupad ng Kongreso yung kanilang pananagutan na yun, yung oversight power? Dapat huwag na silang iboto. Ganun po ba? Yun ang kaparusahan. Ay, okay. Kasi yung mga nagpapatupad nasa executive department, Opo. may mga pananagutang nakalatag sa batas. Kung ano man yun, ipataw sa kanila. Oo. Kaya lang, ang tinatanong nila, yung mga miyembro ng Kongreso na hindi naman ginagawa itong oversight. Natin, edi parusahan nyo rin sila, huwag nyo nang iboto dahil hindi na ginagawa yung tungkulin nila. Yun lang ang parusang kayang gawin natin kung ano? Pagdating ng eleksyon, huwag na natin... Huwag mong nilalang yun. Yun ang pinaka... Oo nga pala, no? Yun ay makapangyarihan yung ano na yun Oversight taong power bayan na. Yun Yun na may sovereign power naman yun. Nasa taong bayan yun. So parang pag sinabi... Bakit ba pinipilit nyo kasing ihalal yan? Hindi na ginagampanan ng tungkulin. Sinasabi ko na bantayan natin ang batas. Ito nga tuntunin na nga namin sa House of Representatives, ayaw pa nilang ipatupad Pinapaalalahanan ko lang sila, nagalit silang lahat sa akin Iboboto nyo pa ba yung mga yun? Samantalang kayo din naman ang bumuo nun kong, di ba? Mga miyembro ng Kongreso. Binuo namin yun. Ang tagapanguna nga nun, yung majority leader Oo nga pala, no? Mabubuo ba yun nang hindi pinag-usapan? Lahat kami titingin dun ito yung draft namin. Tingnan yung mabuti kung ano to. Lahat kami, alam namin yun Nung ipakita ko sa kanila, ba't naman ka ako hindi nyo tinapad ito? Yun na nga. Noted, ganyan. Noted, Your Honor. Yun lang. Ay, nako. Pero sa Senado, kung 24 na yun, marami pa po doon na hindi nagsasagda. Siguro dapat pala makaganti-ganti mo lang ang butante sa kanila. Ni oversight function pala, hindi nagampanan Dapat pala, wag natin ibalik sa magpalit na tayo ng iba. Di ba? Magpapalit na pala na kami ng iba. Maglalagay kami ng bago, Kong. Kayo naman ang may kasalanan. Hindi nga kasi, teka lang, Kong, ito, siguro, tanong ko na po ng diretso sa inyo, baka ito na rin ang tatanong ng ating mga... Tuloy mo doon kasi marami pala kamong hindi nagsasalita. Opo, iba doon kasi sikat lang Oo nga, may pangalan kasi, artista Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Yung isa nga pong senador, Kong, 17 taon na pala may nagsumay, 17 taon na palang senador, ni isang beses parang hindi nagsalita mula nung naupong senador wala naman nagko-complain May nagko-complain ba? Tama ka. Meron bang, may mga mamamayan ba na sumulat sa'yo? O tumawag dito, nag-text kay Nelson, halimbawa? Mr. Nelson, kanya halimbawa, ba't po ganito yung nangyayari sa atin? Bakit po ang daming ipinangako ng mga kandidato na ibinoto po namin? At sila naman po ay alam naming nagtagal na dyan, pinagbigyan po namin sila, pinagtiwalaan namin sila sa mahabang panahon. Mr. Nelson, kanya, bakit po hindi naman nagbabago po yung buhay namin? Meron ba sumulat sa inyo? Oo nga, parang wala namang ganun Kong sa amin. Ang iba, nagtitext lang po, pero... pero sa akin, walang sumusulat, pero pagka ako'y pumupunta sa yun ang tinatanong nila sa akin. Paano naman ang gusto mong isagot ko sa kanila? Baka naman magdamdam sila. Pwede ko ba sabihin, kayo po may kasalanan yan Sino po ba naglagay sa kanila? Hindi po ba kayo? Medyo nag-iingat naman akong sabihin sa kanila. Baka sabihin na, ito naman ako pa sinisi. Nagtatanong lang naman kami pa ang sinisi. Pero sa katotohanan,
Meron nga silang konting pagkukulang di ba, Jen? Oo nga po naman. Oh. Kilala mo ba si Nelson, analyzer ito. Opo. Kilala mo si Albert Einstein, Nelson? Opo. Albert Einstein. Kaibigan namin ni Janet nung araw. Si Albert Einstein, sa aking pagkakaalam, ito yung pinakamagaling na physicist. Ano? Opo. Yan ang naka-invento ng theory of relativity. Di ba? German yan. Opo. So, pinakamagaling na physicist, scientist sa ating panahon. Ano ba yung sinabi niya? Insanity is doing something over and over and over again. Oho. But expecting different result. Nako. Tagalog mo nga yun. Insanity nga yun. Oh. Kabaliwan. Ang gumawa ka ng paulit-ulit na pare-parehong bagay, pero naghihintay ka ng bagong resulta o ng iba-ibang resulta. Ayan. Kabaliwan nga naman yun. Oh. Isang kabaliwan. Wala ka namang ginawang bago, tapos gusto mo magkaroon ng bago. So, yung nag-iisip ng ganun, sabi niya, paulit-ulit mong ginagawa niya, hindi ka na nag-iba ng patakaran sa buhay. Pagkatapos, nag-i-expect ka naman. Ikaw naman yung umaasa na may mangyaring Bago. iba sa buhay mo. Oo. Hindi ka ba baliw? Sabi ni, yun, parang ganun ang tanong Sabi ni Einstein. Albert Einstein. Opo. Oo. Paano kaya kung halimbawa, sa magalang na pananalita, sinabi mo yun, Jen, Opo. meron po kasing matandang nagsabi sa akin, Okay. Oo. hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya kasi baka hindi niyo po kilala. Yung po palang paggawa ng isang bagay na paulit-ulit at pagkatapos ikay umaasa na may pagbabagong mangyayari sa buhay mo, yun po pala isang kabaliwan. Nako. Oo. Ba't mo naman nasabi sa akin yan? Sabi naman nung Oo nga, no? Oo. nagkukwento ka kasi po baka hindi nyo napansin, paulit-ulit nyo pong binoboto yung mga yun Nako. Umabot nga ng 17 taon Pagkatapos, kayo na rin po ang nakapuna. Oo. Kaya na sinasabi ni Jen kanina, hindi naman nagsasalita Oo. O tapos umaasa po kayo na may mangyayaring pagbabago. Ang sabi lang sa akin ko, ganito, nanong malyari, Abi. Nanong malyari. So, alam mo, sa simpleng at payak na pananalita, gusto sabihin ni Albert Einstein, Nelson, gusto mo ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Ayun. At yung bago na yun, higit na, kitang-kita mo naman kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko no? Kahit kopya lang ang kinakain. Paano kaya kung nakakain pa yun ng medyo malaman-laman ng konti? Ayun na nga po. Kung yun Pero huwag nating tinitrivialize yung hopya dyan. Ang hopya ay pagkain ng masa yan. Alam mo, kaya siguro yan malapit naman sa puso ko yan. Itong ang sinasabi nating hopya ngayon na pinag-uusapan medyo may kamahalan pa nga mahal yan na po yan. Ayaw po ko, Ay, commercialize alam mo naman yung sa atin. hopya sa Tarlac? Oo. Oo. Yung pagtawagin na yung hopyang baboy. Oo. Hopyang babi. Babi ang tao po. Kapag kaluma na yung nabili mo talaga namang pagtityagan mo napakatigas na Yes. Pero nandun pa rin yung yung konting linamnam na makakain mo. Pangmatid gutom yan, Kong. Nako. Naalala ko nung nagpunta tayo ng San Jose Nueva Ecija, Kong, di ba kumain tayo ng dalawang hopya Busog na busog kayo Yung malalaki yun Napakalaking hopya yung hopyang Marquez yun. Marquez, Marquez Restaurant ka. Tama, buti Kaya naalala sinasabi niyo. ko sa'yo, hopya nga ang ating paborito nga, Jen. Kanina ko pa iniisip yung pangalan ng Hopyang Marquez. Marquez nga. Oo. Yung kinakain yung hopya ube, pang mayaman na yun Ang sabi nila, hopyang baboy. Pero alam mo, may palagay akong may pinaghalong kundol at saka sibuyas yun. Kundol Kaya po yun. masarap. Kundol. Hindi, iba minalagyan ng sibuyas. Sibuyas, saka sibuyas. Napakasarap naman nun. Yes. Palibasa, malaki. Pag nakakain ka ng dalawa nun, Nako. Opo. kahit hindi ka na Mabigat maghapunan. sa tiyan yun. Oo. Nako. Teka lang ko, ito, diretsa, bago ko lang ito kunin ng report na ito. Ano bang mas malaking magagawa ninyo kung kayo po'y nasa Senado, kumpara kung kayo nasa Kamara de Representante ko? Bukod dun sa oversight. Oo. Di ba? Baka yun ang tinatanong din natin mga kababayan Unang-una, baka mahirap akong tanggalin dun Oo nga, no? Hindi kayo pwede alisan ng komite ron kasi 24 lang kayo Dadalawang 24, mag-aaway-aaway pa ba tayo rito? Oho. Bagay. Huwag na tayo mag-aaway kasi
Alam nyo naman ako pagkakatwiran, hindi ko kayo urungan. Katwiran Mas po, maganda katwiran rito, po, katwiran. magkasundo-sundo tayo. Oo. At ang tuntunin natin dito, ilaban natin yung tama. Yun lang.